Eh, sabi nung huling namatay, kaganda pala ika dito sa langit. Ay, ikaw ika, gade herbal ka pa eh. Ay, kayo go'y nag-herbal. Ah, ah, baka kayo nag-herbal pa rin eh. Kayo may iwan dito yung inyo na ito. Okay, salamat po sa Panginoon at sa linggo nga po ay wala kami rito, nasa Vietnam. Ito po ay gift sa amin ng church, sa aming mag-asawa. At meron pa pong 2-3 kapatid na sasama sa amin. Pero hindi na po yun galing sa church. Galing na po yun sa kanila. At nandoon po din naman yung aking anak na babae. At di kami magkikita po uli. At bilang magulang, siyempre, kagalakan yung hindi lamang sa online nyo makita, kundi yung personal ay makita ninyo. At anong oras kayo rito? 8:00? Haba naman pala. Sa church po kami nakakatapos ng 5:00 ng hapon. 3:00 ang start ng gawain. 2 hours po kami roon. At minsan na may nakakahiling na mga 5:30, 5:15 to 5:30. At hindi ho naman ako totoong mahabang mag-preach tulad ni Pastor Eloy. Na, sawa na ho eh. Okay. Sawa na nga baga, no? Hindi pa naman. Kangay, yun lamang ang biyaya ng Panginoon para magbahagi. At ngayon pong hapon, ang akin pong mensahe ay kapatid po ng mensahe ko kaninang umaga. Halos pareho rin po ang dating, magkatabi lang po ng text. At itinanong ko kay Pastor Eloy, ano gang tema ninyo at ano bagang aking ipipreach? Now, yan ay tinanong ko kay Pastor Eloy kung kanyang natatandaan. Sabi niya ay, ano bang paksa? Sabi niya, God is able. Yan. Siyempre, yun ang pangalan ng simbahan. So, kaya po naman ako'y nagsikap hanap ng talata na makakapagpaalaala sa atin tungkol sa ating Panginoong Diyos para sa ganon ay lalo natin siyang makilala at tayo'y makasunod sa Kanya pong banal na kalooban. Kanina pong umaga, ang preaching ko po ay nasa awit 111. Yan, verses 1 to 10. Ngayon po namang hapon, ang akin pong text ay nasa Psalms 112, verses 1 to 10. Yan, kaya nga po magkapatid, siyempre, matanda-tanda kami, kaya inuna ko yung Psalms 111. Ngayon po na may Psalms 112. At salamat po sa Panginoon na naririyan ang salita ng Diyos na napakahalaga sa buhay ng mga tunay na mga anak ng Diyos. At nagtuturo, dito natin kinukuha yung ating mga pagtuturo na ibinabahagi sa ating mga mananampalataya. At salamat na naririyan ang kanyang salita. Available po sa atin. Ako po'y paminsan-minsan, pero maraming beses na rin na nakikinig dun po nanonood sa YouTube, yung mga sa Islam countries. Hindi po sila pinapayagang mag-aral ng Biblia. In fact, ang marami sa kanila ay pinipersecute ng buong kanilang area, ng kanilang magulang. Kaya ang iba'y pinapatay, ang iba'y sinusunog, kaya kung ano-anong karanasan sa pagbabawal na may pahayag
ang tungkol sa Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat na sa ating bansa ay malaya tayo, na naririyan ang salita ng Diyos, na siyang ating pinaniniwalaan, na ito lamang po ang salita ng Diyos at wala ng iba. Kung inyo natatanda ng 2 Peter chapter 1 verses 20 and 21, ang author ng banal na kasulatan ay ang banal na Espiritu. Okay? At salamat po, up to this present time we have the Bible, ating napapag-aralan at tayo po naman ay natuturuan. Baka ako'y mapaurong din ako'y mahulog. Okay, so tayo po idadako na po at ang una po nating gagawin ay babasahin po natin ang talata Psalms 112. Ito rin po ay mayroong 10 talataan. Kanina po ang 111 ay mayroon din po. At sa pagbasa po natin ay tayo po tumayo as our respect sa Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita. Nandiriyan din po sa screen, So, babasahin ko po at sundan na lang po ninyo ng inyong mga mata sa pagbasa. Verse 1. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayahang mainam sa kaniyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kaniyang bahay, at ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Sa makatuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Ang ikabubuti ng taong mapagbiyaya at nagpapahiram, kaniyang aalalayan ang kaniyang usap sa kahatulan, sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maaalaalang walang hanggan. Siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kaniyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ang kaniyang puso ay natatag. Siya'y hindi matatakot hanggang sa kaniyang makita ang nasa ng kaniyang mga kaaway. Kaniyang pinanabog, kaniyang ibinigay sa mapagkailangan. Ang kaniyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. Ang kaniyang sungay ay matataas na may karangalan. Makikita ng masama at mamamanglaw. Siya'y magngangalit ng kanyang mga ngipin at matutunaw. Ang nasa ng masama ay mapapara. Pagpalain po ng Panginoon ang kaniyang banal na salita. Tayo muna po'y humingi ng biyaya. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, magandang hapon po sa inyo. Salamat nga po sa inyong biyaya ng buhay, na inyong patuloy na ibinibigay sa amin, sa biyaya ng kalakasan na mayroon kami. At dahil sa lakas, kami po'y nakadadako sa lugar na ito. At gayon din po sa biyaya ng inyong salita na bukas sa aming kalagitnaan, upang patuloy po kaming mapaalalahanan, maturuan ng tungkol sa magagandang bagay tungkol sa iyo. Salamat aming Panginoon. At amin pong ipinagtitiwala, O Diyos, ang mga sandaling oras namin pong gugugulin. Kayo, O Diyos, ang aming inaasahang magpapala, magbibigay ng karunungan sa inyong tagapagsalita. At gayon din po naman, kayo ang hihipo ng mga puso ng inyong mga anak sa lugar na ito, upang sa ganun, Panginoon,
ay tunay na maranasan ng bawat isa ang inyong dakilang biyaya. Ama, ito po'y dalangin po sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Okay. As I said, magandang hapon po uli sa ating lahat. So mga minamahal, bilang mga tayo po'y nagsasabing mananampalataya ng ating Panginoong Diyos, ang atin pong masasabi na ang isang pinakamahalagang persona na ipinakikilala po ng banal na kasulatan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Yan po mga minamahal ang ating masasabi. Nagbabasa tayo ng Biblia, marami tayong nababasang mga tao, mga pangalan ng tao. Ngunit, ang isang pinakamahalagang persona ay ang persona po ng ating Panginoong Diyos. At dito po sa ating binasang talata ay siya po ang ipinakikilala. Binasa natin So walang ipinakikilala riyan kundi ang ating Panginoong Diyos. At ngayon pong hapon ay siya pong ating pag-uusapan upang mapagpala po tayo ng atin pong pag-aaral na ito. At gayon din po ay lubos po nating maipagkatiwala sa Kanya ang lahat sa ating buhay. Yan po yung ating nais mangyari sa gabing ito. Okay, so salamat po. At dito nga po sa ating binasang talata ay nandirito ang ating Panginoon. Ang sabi po ng unang talata natin, purihin ninyo ang Panginoon. Hindi si Pastor Eloy ang sinasabi rito. No, hindi kung sinong tao na kilala sa mundo, kundi purihin ninyo ang Panginoon. Yan po ang napakalinaw sa ating talata. Okay? So, yan nga po yung binabanggit dito. No? Ngayon, kung bakit ay sapagkat dito nga po yung sinasabi, siya ang Panginoon. Kung bakit natin siya pupurihin ay sapagkat siya ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Okay? At alam po ninyo yung salitang purihin ay hindi basta salita. Tininan ko po sa dictionary, ang idea po rito ay to boast. Ipagmalaki, itaas, ipagmayabang ang Panginoon. Ang isa pong salita pa ay to shine, kangay papagliwanagin. Yun yung idea na ipinakita. Inyong ipakilala, kumbaga sa ilaw ay hayaang makita ang ating Panginoon. At yun din po, purihin po siya. So yan po yung salitang purihin. Sa madaling salita, hindi po lamang kung ano na ating ipapalagay sa Panginoon. Pero mong ating ipagmamalaki siya, okay? Ipapaliwanag natin ang tungkol sa Kanya, itataas natin siya. Tayo nga po, pag kami mga kaibigan, malalaking tao'y ating pinagmamapuri. So kung sino yung ating mga kaibigan, lalo higit yung mga politician na sabi nga'y kilala sa bayan, ay pagka totoong ito'y si ganon, ito'y mahusay, ito'y magaling.
lalo higit ang ating Panginoon. So mga kapatid, yan po yung ating masasabi sa unang bahaging ito. So ipinakikilala po rito ang Panginoon. Una, ang sabi nga po, na siya po ay ating papurihan. Na siya po ay dapat nating papurihan. Kumusta po mga kapatid? Okay, siya ho ba'y napapapurihan natin? Ayon sa sinasabi ng talata, purihin ninyo ang Panginoon. Yan po ang sabi. Kaya po ngayong hapon, bago natin makalimutan, ay naririyan po ang ating paksa. Ang paksa po natin ay in the hands of the Almighty God. Sa kamay ng makapangyarihan sa lahat. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya po ang sabi nga po dito sa ating binasang talata ay siya po'y ating papurihan. Hindi lamang po yun ang sinasabi rito tungkol sa atin pong Panginoong Diyos. Okay? Ano pa po ang sinasabi rito sa ating talata? Na hindi lamang po yung siya ay papurihan, kundi ang sabi rito ay siya rin po ay ating katakutan. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Okay? So, hindi lamang po papurihan, kundi katakutan. So, marami po mga tao ang nagpapasalamat naman, nagpupuri, pero walang takot. Kaya atin pong idinidiing mabuti ang atin pong Panginoon. Una nga, dahil sa siya ay Panginoon. Pero ang sabi ron, siya rin po ay dapat katakutan. At ano pa ang sabi rito tungkol sa ating Panginoong ito? Yung idea dito ng katakutan, ang ibig sabihin po ay to reverence, to honor, to respect. Yan po ang sabi. Igalang, katakutan, igalang, bigyan ng pitagan, irespeto. Okay? At tininan ko po ito doon sa original na salita. Yung isang nag-interpret, yun pong si Nepal, no? Ang isa pang kanyang paliwanag ay to cause astonishment and awe. Yung ikaw ay humanga sa Kanya. Okay? Ikaw ay mamangha sa Kanya. Yun po yung pagpapakilala rito. So, napakahalaga po ng mga katotohanan yan. Ano pang ipinahahayag dito? So, ang sabi po rito ay sa verse number 2, no? Ang mga gawa ng Panginoon ay dakila, siyasat ng lahat ng nagtatamo ng kaligayahan sa Kanya. So, ang isa pang idea rito ay hindi lamang ikaw ay magpupuri, hahanga sa Kanya, kundi siya rin po ay dapat nating katuwaan. Maging sa talata pong 10, naririyan din po yung salitang matakot. Okay? At nandiriyan po yung idea ang atin pong binabanggit na tayo po'y magalak sa atin pong Panginoon. So, mga minamahal, yan po yung sinasabi ng ating talata. At maraming pang mga bahagi ng banal na kasulatan na kung atin pong sisiya sa atin, marami pa po tayong makikitang magagandang bagay, mga dakilang bagay sa pagpapakilala sa atin pong Panginoong Diyos. Okay? So, 3 bagay po ang ating binanggit. Pagpapakilala po sa ating tungkol sa Panginoon, siya po ay ating Panginoon na dapat ay papurihan. Pangalawa,
siya ay ipinakikilala na siya ay dapat katakutan. At pangatlo, ipinakikilala na siya ay dapat na kagalakan, katuwaan. Okay? Yun ang sinasabi. Okay? So, katuwaan. Kayo magpasalamat. Magalak kayo sa Panginoon. So, yan po yung ipinakikita po ng ating talata. Aha. So, napakabuti po ng pagpapahayag na ito sa atin. Dahil sa ating nga pong mga alaman na pag-aralan na, ay nandiriyan ang ating Diyos. Kaya nga po sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, kung inyong natatandaan doon sa Isaiah chapter 6, verses 1 to 3, anong mayroon doon? Sino nakakatanda sa inyong pagbabasa? Nanduroon yung mga anghel ng Panginoon. Na ano ang sabi? Holy, holy. Okay? Lord, God Almighty. Kantaya tayo na para ano. Ano po ang sabi ron? Isaiah chapter 6. Na baka kanta yung ating naalaala. Na Isaiah chapter 6. Ang sabi po rito, Holy, sa verse 3, Holy, holy is the Lord of hosts. Okay? Hindi naman ang kanta yung ating binanggit. No? Is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So dahil nakikilala po nila yung greatness, magnificence of God, sila'y sumisigaw ng ganong sigaw sa ating Panginoong Diyos. Also in Revelation chapter 4, verse 8, nandoon din po yung mga angels. Ano po ang sabi rito ng talata? Revelation 4, sa verse 8. Ang sabi po ng talata, at ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga, araw at gabi, na nagsasabi, walang pahinga. No? Ay ano ang sinasabi? Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang nabubuhay at siyang darating. So yan po yung kanilang isinisigaw na sabi, araw at gabi yan ang kanilang pagsigaw sa Panginoon dahil ang Panginoon ay hindi basta persona. Mga kapatid, sana po'y nakarating na tayo. At kung hindi pa'y makarating tayo sa ganyang kamalayan sa ating Diyos. Sapagkat, sabi ko nga po sa church kanina, binabanggit natin ang salita ng Panginoon but very shallow, mababaw. No, nilalampas-lampasan lang natin. Pag tayo nagbabasa ng Bible, tuloy-tuloy lang tayo. No? Hindi natin nararamdaman yung kataasan ng pangalang yaon. No? Ay doon sa panahon ng Old Testament, pag narinig ika ninyong yung batingaw ng mga instruments, ay inyong napakinggan, kayong lahat ay luluhod. Magdadasal kayo sa Diyos nung kung sinong hari yun. Pero sa atin, sa ating mga buhay, Kristiyano, minsan nababasa lang natin yung salitang Lord, pero walang ganong respeto. Nangyayari ba sa inyo yon? Kahangay na lumabas lang sa bibig, ay wala namang tunay na kahulugan. Nangyayari ba yun sa inyo? Aminin. Yes, lahat tayo.
Oo. Sabi ko nga, dahil binabasa ko yung Bible, the whole Bible, again, ako'y nasa sa Pilimon na yata, tapos ko na Timothy, yun na pong next na yan. Binabasa ko na binabasa, dalas-dalas. No, dahil gusto kong matapos na. No? Pero hindi mo nabubulay. Pero nung isang araw, aking binasa ulit ng dahan-dahan, inunawa ko, ano bang may blessing? Ano bang blessing meron dito? No? I don't po yun napifeel yung value ng pagbabasa. Much more, kung ang ating pag-uukulan ng pansin ay ang ating Panginoon, ay makikita natin na mayroong dahilan, mataas na dahilan upang makita natin kung sino ang Panginoon. Kaya po ngayong hapon, mga minamahal, katulad po ng ating pinag-uusapan dito, ay ipinakikilala po ang ating Panginoon na hindi basta persona. Sana po ay makarating tayo sa realization ng ganong kamalayan sa ating buhay, na ang binabanggit na Panginoon ay inaawitan ng mga anghel araw at gabi sa kanilang buhay. At marahil up to this present time, they are still doing that work of praising the Lord dahil sa kanilang pagkilala. Mga kapatid, yan po yung nais nating maabot ngayon. Kung hindi pa po natin nare-realize ang bagay nito, nawa po, makita natin yon. Sa pagbasa natin ng kanyang salita, mabuksan ang ating diwa, napakataas ng Panginoon. Lord, salamat. Okay. So, tapos na po tayo sa first point. Pero naiintindihan natin ang ating idinidiin. Ang Panginoon ay hindi basta persona. The greatest person we can know in our life. Okay? Okay. So, pangalawa po, 3 puntos lang ito. May patapos na. Kakapaghapunan na. So, ngayon, dito po naman sa ating binabanggit na ito, bilang suporta po sa ating ipinapahayag, second point po natin ay ang pagpapakilala sa Panginoon ay ipinaunawa. So, ang ating bibigyan pong pansin ay yung pagpapaunawa. Na bagaman atin pong nabanggit ng ilang bagay dito. So, ang idea po natin ay upang maintindihan, makilala, mapagkatiwalaan, at maasahan siya, katakutan siya. Yun po yung ating naisin dito sa pagpapaunawa. Dahil katulad nga po na nabanggit ko, sa karaniwan basta lang natin nababanggit ang salitang Panginoon, maging sa ating prayer, binabanggit naman natin, pero ganong kalalim. Pero dito po sa ating talata ay nais kong makita dito ang unawa na dapat nating makita sa Panginoon. Tingnan po natin sa inyong Bible, sa ating Bible, dahil dyan lang po naman tayo tutungo sa ating bahaging ito. Sabi po ng ating talata, tungkol sa ating talata. Okay? Sabi po ng ating talata, Praise ye the Lord sa verse 1. Blessed is the man that feareth the Lord, that delight greatly in His commandments. So, dito ay binabanggit yung pagpapakilala from verses 1 to 8. Katulad po ng binabanggit sa verse
4. Okay? Sabi po rito, unto the upright there ariseth light in the darkness. And then, ang sabi rito, He is gracious. Okay? Siya'y mapagbiyaya. No? Ipinapaunawa po sa ating talata at yun po yung gusto kong ibahagi sa atin. Itong Panginoong ito na ipinakikilala ng banal na kasulatan mula sa ating text na ito ay siya po yung Diyos na mapagbiyaya. No? Siya ay mapagbiyaya, puspos ng kahabagan at matuwid. Okay? Verse 1. Tingnan natin. Tingnan lang po natin ang mga talatang yan. Yun po yung ating nais maipaunawa sa ating kung sino ang ating Panginoong Diyos na ipinakikilala ng talata. Una, verse 1. Ulitin nating basahin. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayahang mainam sa kaniyang mga utos. Una na ipagpapakilala sa ating Panginoon ay siya ang Diyos na nagpapala sa mga tao upang ang tao ay maging mapalad. Ano gang idea na salitang mapalad? Blessed. Ano gang ibig sabihin noon? Sa termino ng mundo, swerte. No? Pat hindi tayo naniniwala ron, but alam natin ang idea ng blessed from God ay ibig sabihin yung mga biyayang iyong tinatanggap ay mula sa Diyos. Yung mayroon ka ay mula sa Panginoong Diyos. Okay? So anong mayroon ka? Mula sa Panginoon. Anong gusto mong magkaroon ka? Saan manggagaling yon? Ang ipinaunawa sa atin tungkol sa Panginoon ay ang Panginoon. Yun yung pagpapaunawa sa atin. Yan po ang isang ating tinitingnan sa verse 1. Okay? Siya ang Diyos na nagpapala upang ang tao ay maging mapalad. Dahil ang idea nga po ng blessed ay hindi naman yung ikay-aba. Yung wala ka. Yung kaawa-awa ka. Hindi yun eh. Ang ibig sabihin ng blessed, ikaw ay nanduroon sa magandang katayuan o mataas na katayuan. O sa isang katayuang, sabi nga kahali-halina. Ano? Ngayon, ang sinasabi po natin, ipinapaunawa sa atin na ang Diyos ang pinagmumulan ng ganyang katayuan. So kaya po mga kapatid, yan po ang pagpapakilala sa ating Almighty God. Una sa verse na yan. Okay? Ang gagawin lang po naman natin ay titingnan lang natin yung sinasabi ng talata para ma-aware tayo, mabuksan tayo sa Panginoon. Verse 2. Ano sabi ng verse 2? His seed shall be mighty upon earth. Okay? His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Sa verse number 2, siya ang Diyos na nagpapala upang ang tao ay maging makapangyarihan. Naririyan po sa ating talata, His seed shall be mighty. Doon ko po kinuha yung salitang makapangyarihan. No? Bagaman ito po sa Israel, ay atin pong sinasabi, no? Ang application niya at this present time, as I said to our church,
this morning, yung mga bagay na isinasabi ng Bible, noon pa ay binabanggit, preserve hanggang ngayon na atin pong makamtan, makuha ang salita ng Diyos upang sabihin sa atin kung ang Diyos noong unang panahon ay bless ang Israel, ay the same thing He can bless us even at this present time. Amen po? Yan po yung pagpapaunawa tungkol sa ating Panginoong Diyos. At doon sa ating sinasabi, God is able, ay i-connect na ninyo roon. No? Ano gang kailangan ninyo? Ano gang kailangan mo? He has all the power para ibigay yung blessing upang ikay maging mighty, makapangyarihan. Di ba ga? Nasa kamay ng Panginoong Diyos ang lahat ng yun eh. Okay, kaninang umaga, nabanggit ko yung talata at babanggitin ko rin. Kayo naman ay wala doon kanina sa church. 1 Chronicles 29:11 and 12. Alam na ninyo ang talata? Sino nakakaalam? Taas ang kamay. Si Pastor Eloy lang? Basahin natin para kayo ay magising sa katotohanan. Katagal-tagal na yung Kristiyano, hindi pa nyo alam talata. Biro lang po, baka ako hindi nyo po paghapunanin mamaya. Ito po ang sabi. Tandaan ninyo sa Bible nyo, guhitan ninyo. Guhitan ninyo. Ang inyong Bible may guhit. Baka wala pa. Pagka ang Bible ay malinis, walang guhit, ibig sabihin hindi nagbabasa. Okay, basahin po natin. Sabi po ng verse 10, ito, isama na natin ang verse 10. Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan. At sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel na aking Ama, magpakailanman. Pero magpakailanman ang kanyang pagpuri. Basahin na natin itong sabi. Iyo. Sino yung iyo dito? Sinundan na nga nung, O Panginoon. Di ang Panginoon yung iyo. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Lahat sa Panginoon yon. Tuloy natin. Sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ang nataas na Pangulo sa lahat. 12. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. Yun daw kayamanan at karangalan. Sa Panginoon nagmumula. No? Okay. At ikaw ang nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Yan po ang sabi. Siya yung nagpapataas at siya rin po yung nagpapababa. Walang mababa, walang mataas sa mundong itong hindi niya kayang pababain. Si Haring Nabucodonosor, si Belshazzar, na mga nagmataas sa Panginoon, kanyang ibinagsak. Sabi ni Nabucodonosor, meron bang Diyos na makapagliligtas sa aking kamay? Sabi kay Daniel, pinatunayan ng Diyos. Mga kapatid, ipinapaunawa po sa atin. No? Sana'y makita natin. Doon sa sinasabi natin, God is able. Able talaga ang Diyos. Sa ating gawain dito, sa ating personal na buhay,
able ang Diyos sa lahat. At yan po'y sinasabi po ng ating talata. Tingnan po ulit natin ang 112. Hindi ho tayo pa nakakatapos doon. Na verse 3. So ang una, siya ang Diyos na nagpapala upang ang tao ay maging mapalad. Verse 2, siya ang Diyos na nagpapala upang ang tao ay maging makapangyarihan. Verse 3, siya ang Diyos na nagpapala upang ang tao ay magtamo ng kaginhawahan at kayamanan. Nakita niyo sa Bible niyo? Nasa Bible po ba ninyo yan? Pag wala, paltan niyo yung Bible na yan, fake yan. Ang napakalinaw Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kanyang kamay. Kumusta ang buhay ninyo? Maginhawa ka? Ha? Kumusta po? Yan po yung Diyos natin. Yan po ang pagpapaunawa ng Biblia natin sa Diyos natin. Okay? So, ano pa? Verse 4. Ano sabi ng verse 4? Siya ang Diyos upang ang tao ay maging matuwid. So ang sabi rito, sa matuwid ay bumabangon ang liwanag sa kadiliman. Siya'y mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at matuwid. Siya po yung Diyos na pinagbubuhatan ng ating buhay upang tayo po ay maging matuwid. Alam natin ang background natin. Anong background ninyo? Pero ngayon, ano na? Alam niyo yung pinagdaanan ninyo? Kagabi po, nagpatutuo sa amin pong couples night. Yung mag-asawa. No? Yun po'y nagpisan. Hindi naman mananampalataya. Nagkaanak. Naging magulo ang buhay. Kasama sila sa illegal na trabaho. Hanggang sa sama ng loob dahil siya'y sinasaktan, biniverbal abuse, sinasaktan. No? Okay? Noong time na yun, inano niya ng baril, buti hindi pumutok. Hanggang naghiwalay siya, iniwan siya, pumunta doon sa ibang lugar yung asawa niya. Pero yung kanyang anak, isang araw nakita niya yung unan ay binibihisan ng damit ng kanyang tatay at naiyak. No. Siya na may umiyak na rin. Dahil awang-awa siya sa kanyang anak. Sinundo niya. Salamat na lang at sumama. Yung kanyang kinakasama. At lahat na ika ng bisyo, alam nitong kanyang asawa. Iniisip niya magiging masarap ang buhay niya, hindi naman. At sabi niya, hanggang mamatay ako, hindi ko ikakabit ang pangalan mo sa akin sa sama ng loob. No? Pero naabot ng Ebanghelyo. Yun yung maganda ron, yung patutuo nila kagabi. Yung mag-asawa nasa harapan. Ngayon po, sabi niya, naikasal na po, ilang taon na, at nagkaanak na uli ng isa pa. No? At ikaw ang akin ikang ipinagmamalaki ngayon. At ngayon mananampalataya, napakasipag sa gawain, inayos ng Panginoon ang buhay. Meron bang bisita rito? Alam nyo, wala pong tunay na nakapagbabago ng buhay, kundi ang Panginoon. Okay, kung kayo man ay hindi dumanas ng ganong istorya ng kanilang buhay, pero inayos pa rin po tayo ng Diyos. Dati wala tayong pag-asa ng langit, ang takbo ng ating isip ay takbo ng mundong ito, panglalamang at kung ano-ano pa.
Wala tayong anumang kaalaman tungkol sa Panginoon, pero tayo po'y inayos ng salita ng Diyos. Kaya po salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin, ang siyang Diyos upang ang tao ay maging matuwid. 5-7. Ano sabi? Tingnan natin. Nandun lang tayo. Sabi po ng 5-7, ang ikabubuti ng taong mapagbiyaya at nagpapahiram. Kanyang aalalayan ang kanyang usap sa kahatulan, sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maaalaalang walang hanggan. Siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kaniyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Ano pong ating inilagay na puntos dito tungkol sa pagpapakilala sa ating Panginoong Diyos? Na siya po ang Diyos upang ang tao ay maging matatag. Amen? Nasa Panginoon. Ang daming problema sa kapaligiran na nakikita natin. Kung wala tayo sa Panginoon, siguro sabi natin, tatalo na lang ako sa tulay. At kung ano pang mga tiwaling, mga plano, ang maaari po nating maisip, ngunit biyaya ng Panginoon. Tinutulungan tayong maging matatag. Ayaw ko si Pastor Eloy, kung hindi ito naging Kristiyano, ano kayang takbo ng buhay? Ako rin po. Ito'y naikwento ko na. At gusto kong ikwento sa inyo dahil hindi pa yata ako nakakapagkwento. Yung buhay ko mismo. Ako'y laki sa Kristiyanong pamilya. Magbubukid ang aking mga magulang. Siyempre ako'y magbubukid din. Alam ko ang trabahong bukid. Alam ko magkupras, mangawit ng niyog. Alam ko magtanim ng mais. Alam ko maglupas ng mais. Alam ko magapas, magiik ng palay. Pinagdaanan ko lahat yan. Magtabas sa niyugan. Pero isang araw, may bukid po kami. May mga pakwan. May mga bunga. Naroroon sa bukid. Yun pong mga puno ng pakwan ay pinagtataga. Para mamatay, siyempre. Hindi pa naman totoong maani. Yung dampa ng tatay kung naroroon ang araro at suyod at kalmot, sunog. Alam ko kung sinong gumawa. Sabi ko'y manghihiram ako ng karbin at rarapiduhin ko yung bahay at sisindihan ko. Ay kung hindi po ako Kristiyano, ano kayang nangyari? Pero siyempre, ikaw ay mananampalataya. Alaman mong hindi tama yun. And praise the Lord, sa halip na manatili yung hatred, habag ang iyong nararamdaman sa kanila. So, salamat sa Panginoong Diyos. Ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay upang ikaw ay maging matatag sa mga pagsubok ng buhay. At salamat naman sa ating pagkaalam ngayon sa salita ng Diyos, bisan tayo'y sinusubok upang tayo ay patibayin. Di ba ga? Minsan tayo ay nakakaramdam ng mga bagay na ito dahil tayo pinapalo at tayo itinutuwid. Kaya masasabi natin, salamat sa Diyos, sa ating Almighty God. Okay. Verse 8. Doon tayo patapos na. Verse 8. Ang kanyang puso ay natatag. Yun po yung unang ating pinagkunan. Siya'y hindi matatakot hanggang sa kaniyang makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. Sabi rito, ang Diyos, siya ang Diyos upang ang tao sa atin ay huwag matakot. No? Okay, sa ating mga mananampalataya, mayroon tayong Diyos, Lord, sa inyo ako umaasa. Okay.
Naririyan ang Panginoon, ipinakilala sa atin sa talatang ito. Kumbaga, overwhelmed na po yung kagandahan ng Panginoon na ipinakilala sa atin. Tama? Nakita ho ba natin? Meron tayo ritong ilang binanggit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Siya ang Diyos na nagpapala upang ang tao ay maging mapalad. Siya ang Diyos na nagpapala upang ang tao ay maging makapangyarihan. Siya ang Diyos upang ang tao ay magtamo ng kaginhawahan at kayamanan. Siya ang Diyos upang ang tao ay maging matuwid. Siya ang Diyos upang ang tao ay maging matatag. Siya ang Diyos upang ang tao ay huwag matakot. Ganon kabuti ng ating Diyos. Mga kapatid, salamat. Meron tayong Diyos na ganito ang pagpapakilala. So, bilang tayo kanyang mga anak, magandang kaamalayan ang makita natin tungkol sa Diyos. So, sa madaling salita, ang Diyos natin ay Diyos ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng kasapatan. Yan po yung ating pinaka-conclusion doon sa ating puntos. Amen po? Amen. O, last point na. Anong oras na natin? 5:00 na. So, nakita po natin ang Panginoon natin. Ganyan po, ipinakilala, ipinaunawa sa atin ang Diyos natin. Okay? Salamat sa banal na kasulatan. Okay. May Bible po ba kayo? Sana'y binabasa natin yan at marami pang laman na ating makikita sa aral ng banal na kasulatan na makikita natin ang Diyos natin ay more than able sapagkat siya po yung ating Almighty God. Dadating Sunday po, coming Sunday, ay meron tayong anniversary dito. No? Basta tanda natin, ang ating Diyos ay more than able to sustain everything na kinakailangan natin. Ngayon, sa huli na ho. May natututunan po ba kayo sa ating pag-aaral? Okay. Sa huli po ay ang pagpapakilala sa Diyos. Anong puntos natin sa huli? Ipinaubaya. Kanina, ipinaunawa. Ngayon po naman ay ipinaubaya. So, anong ibig nating sabihin? So, ang nais po natin diyan ay yung maunawaan natin ang ating Panginoong Diyos, na ang ating Panginoong Diyos mula sa ating talata ay hindi po isang Diyos na coercing na Diyos. Hindi siya Diyos na namimilit. Pag binasa po natin ang ating talata, kung inyo pong uunawain, aywan ko, yun po yung aking nahagip dito sa talata, na hindi po siya Diyos na ikaw ay pinipilit. Yun po yung aking nakita rito. Instead, siya po ay nagbibigay ng paanyaya sa talatang atin pong tinunghayan. Nandirito po sa verse 1. Anong sabi? Inyong tingnan ang pagkakasulat. Purihin ninyo ang Panginoon. Praise ye the Lord. Anong dating doon sa inyo? Yan ho ba'y pilit? Maaring i-interpret nyong ganun. Pero sa akin pong tingin, hindi po ganun. Ipinaubaya niya sa atin ang ganong kamalayan.
ng idea, ako ba'y inyong tatanggapin sa katotohanan taglay-taglay ko o kayo'y pupwersahin ko ang akin pong nakita ay ipinaubayan niya yan sa atin. Kumbaga, yung willingness to fulfill, to follow, to believe. Ay minsan ang mga Kristiyano dapat pang puwersahin. Tama? Sabi na ikay sumimba. Bagaman sa Bible din po, mayroon din part na ang Diyos ay nagsasabi, pag hindi ka sumunod, latog ang aabutin mo. Alam niyo, latog, garuti ang aabutin mo. Pero in this particular text, nakita ko po rito, hindi po ganun. Kanyang ipinakilala siya kung sino siya, at ngayon pagkatapos mong makilala, siya ay lumalapit na malumanay. Anong gagawin mo sa Diyos na ito na nasa sa Kanya ang lahat ng biyaya, ng lahat ng kapangyarihan, nasa sa Kanya ang lahat ng iyong maaaring nasahin sa iyong buhay? Ikaw ba'y pipilitin? Mga kapatid, ito po ay ating binibigyan ng pagpapaliwanag upang makita po natin ang ating Panginoong Diyos. Sa observation ko, yung sinasabi ritong, praise ye the Lord, ay hindi po utos, kundi panawagan. Sabi ko nga po sa pagkakataong ito, hindi po kinu-coerce, hindi po pinipilit ng Diyos na ito'y gawin mo sa akin. Sa pagkakataong ito. Sa mga kabutihan ng Panginoong ito. So, yan po yung ating nakikita rito sa katotohanan ito. Ngayon, since na pinakikilala po ng talata ang kabutihan, ang kadakilaan, kung anong mayroon ang Diyos, ay ipinakikita rin po naman dito sa atin yung proper decision in our life. Upang in return, ay atin pong ma-experience ang biyaya ng ating Panginoong Diyos at ang Kanyang kahabagan at yung mga gawa na binabanggit dito. Ang maganda yung meron kang proper decision. Amen? Yun po yung aking nakikita rito eh. No? Ganyan ko rin po hinamon kanina. Bagaman ang preaching ko kanina sa church, sabi ko may kapatid nito. Parang magkapatid nga. No? So, meron po akong, hindi na po ko dito kinuha yung mga puntos ko, pero nilalaman po ng banal na kasulatan. Ang sabi po nga natin, how can we make proper decision in our life? So that in return, we could experience the blessing of God and the mercies of God and those great works of God. Ano ba nga kinakailangan natin? 3 lang po. At dito tayo magtatapos. Anong oras na? So, ang una po ay magkaroon tayo doon sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Advice naman po ito sa atin. 1 Peter chapter 5 verse 6. Salamat po, mayroon tayong Bible na nagbibigay ng advice dito sa atin. Ano po ang sabi? Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan. Ano ang proper decision? Upang yung blessing ng Diyos, yung kanyang mga ginagawa ay ating maranasan.
Ang unang ating nakitang katugunan mula rito ay yung pagkakaroon ng buhay na suko sa Diyos. A life that is surrendered to God. Yan po yung kinakailangan natin. Mga kapatid, tama po? Kumusta po tayo? Yun po yung ating itatanong. Yun po yung dapat nating damahin sa ating buhay. At itanong, ako ba'y talagang anak ng Diyos? Kristiyano na talagang suko ang buhay sa Panginoon? Lord, ako po'y ang daming kailangan. Alam kong ikaw ang pinagmumula ng blessings. Yung lahat ng binabanggit diyan ay sa iyo nagmumula. But the question is, how is the condition of your life? And why? No. Yun ay itatanong mo sa iyong sarili. Meron akong Diyos na mapagbiyaya, makatotohanan, powerful, almighty. He has all the power to bless and to give me all of my needs. But how is the condition of my life? Baka naman, hindi ako nasunod sa Diyos. Baka naman hindi ko isinusuko ang buhay ko sa Panginoon. No? Eh, ang ganda ng ating talata. Ang buti ng Diyos. Pero bakit ganyan ka? Bakit ganito ako? Anong problema? Tama mga kapatid? Kayo po ang magsisiyasat ng inyong buhay. No? Kahit na anong isigaw ng preacher, ng pastor, kayo pa rin po ang nakakaalam. Pero I believe gusto ng Diyos na maging maganda ang buhay natin. Tama po baga? Okay? Ngayon, hindi ko naman sinasabing ang lahat ay mayaman. Dahil pagka lahat ay mayaman, walang magdudukal diyan sa daan. Pero marunong ang Diyos eh. Ano? Kahit ka nandoon sa baba, pero masaya ka, nag-i-enjoy ka, kita mo yung paggawa ng Diyos sa iyong buhay. No? Naiintindihan mo ang plano ng Diyos. Bakit ang galamay ko'y hindi pantay-pantay? Ay pag pinantay ng Diyos yan. Anong itsura? Parang palang pang salok ng kupras. Aha. Sabi ko nga doon sa church, marunong ang Diyos. Kung lahat tayo ay ginawang mayor, meron kayang aakyat sa poste ng Meralco? Ha? Oh, pero pag alam natin ang plano ng Panginoon sa ating buhay, alam natin ang ating lagay, katatayuan. Amen. So what's the first point? We ought to have a surrendered life. Sukuho baga? Yun ang inyong itanong. Kayo po ang nakakaalam. Dahil yung blessing na yon ay ibibigay ng Diyos doon sa mga suko ang buhay. At yan po ang sinasabi. Pangalawa, ito na may magkakapatid na. No? Okay. Matthew 6:33. Oh, alam na natin ang talata. Ano sabi? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But seek ye first the kingdom of God. First. Kaninang umaga sabi ko nga sa church, ilang araw ang isang linggo? 7. Sabi ng Panginoon, 6 ay sa inyo, 1 ay sa akin.
Siya ang gumawa ng lahat ng yan. Siya ang kapitalista. Pero nung maghati, lamang ka, lamang ako. Ikaw gay papayag na ganon. Kung ikaw ang namumuhunan, ano kapatid? Payag ka? Ha? Hindi makasagot eh. Pero ginawa ng Diyos. 6 na yung inyo, 1 lang ang akin. Pero ang problema, yung isa ngayon, 1/4 ang ibinibigay. Sabi nga sa church, umaga lang nasimba ang marami, sa hapoy wala na. Mga kapatid. Now, nakakalungkot. Kaya po, 2 months time po namin hinahamon ng church na ipinakikilala ang Diyos. At gayon din po sa hapong ito, akin din pong sinasabi. Sana'y nakikita rin po natin ang Diyos. Siya po ang nagsasalita, ang Panginoong Hesus. So, ang ikalawang puntos po natin, number 1, by having a life that is surrendered to God. Number 2, by having a life that seeks the blessing of God first. Okay? Surrender, and then sinisik natin, hinahanap natin ang kanyang katuwiran. Amen po? Ngayon, ang tanong, nauuna nga ho baga ang Panginoon? Nauuna? Yan po'y tanong sa atin. Kung kailan linggo saka maglalaban ng tubal. Pinagtubal niya sa kanyang araw na ibinigay ng Diyos pagkatapos sa Panginoon ang gagamitin. Asbar. Naunawaan niyo mga kapatid, na ito'y ating binabanggit bilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Huwag kayong magagalit sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Sinasabi sa atin yung susi. Na yung makapangyarihan sa lahat na Diyos ay alaman ang kalagayan ng ating buhay. Nasa sa Kanya yung lahat ng biyaya at sinasabi na rin niya yung Kanyang kaparanan. Seek Him first. His kingdom, His righteousness. Amen. Sana po ay ang ating pag-aaral ay nagkakaroon ng talab. Okay? At sa last na. Proverbs 3:5, sa ulo natin ito. Ano sabi? Sino nakakasaulo? Taas nga po ang kamay. Ilan pala mo nakakasaulo eh? Sino nakakasaulo? Taas ang kamay. Uy, itaas! I-recite natin sa English. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Okay, amen? Sino nag-recite? Okay, amen. Pero anong puntos natin? So, bilang last point po natin, ang una, by having a life that is surrendered to God, by having a life that seeks the blessing of God, and number 3, by having a life whose satisfaction is in the will and in the way of God. Whose satisfaction?
Saan ka natutuwa? Anong kinakatuwaan ng buhay mo? Sana sa Panginoon pa rin. Ina-acknowledge mo yung sinasabi ng Panginoon. So mga kapatid, naririyan po ang Panginoon. Mayroon tayong pangalang God is able, ang church, sana yung pangalang yan ay tunay na nakakabit sa puso ng bawat isa. Nang ibig sabihin, talagang pinanghahawakan natin siya. Amen po? Oho, sapagkat tapat ang ating Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos,